Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung muli naganap na hearing dyan sa House of Representatives, yung 11th Quadcom hearing. No, siyempre dumating na dyan yung si Pangulo ninyong Duterte, no, the former president, at may surprise guest. Dumalo yung pusit ninyong BP na si Sara Tamilmil Duterte. No? Ang pag-usapan natin dito, yung mga pinagsasabi ni Digong, kasi mukhang mga pronouncement niya, mga kababayan, talagang mga peers. Mukhang pandagdag puntos para sa kanyang kandidatura, pagiging mayor. Sabi ko naman sa inyo dati, good or bad publicity is still a publicity. Mukhang kinakailangan niya, ipakita niya sa mga kababayan niyan taga Davao City, I still got it. Ganun po yan. At the same time, ang Senado po, mukhang may ginawa para sa inyong BP na pusit. At ano naman ang statement dyan ng BP pusit ninyo sa ginawa po ng Senado? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. At special shout out sa lahat ng OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa atin, at kayo po'y hindi bumibitiw sa ating mumunting channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. So unahin po muna natin, mga kababayan, itong sinabi ng dati ninyong Pangulo, kasi marami po siyang nabanggit doon. Akala ko ba wala nang dapat pang sabihin? Base doon sa kanyang ikalawang letter na hindi siya umaten. Pero ang dami po no? Ito po sa politiko. Sabi dito, Rudy Duterte admits planting evidence against crime suspect. Matagal niya nang sinabi ito, di ba? Sabi niya, nung prosecutor ako, nagtatanim ako ng mga ebidensya. O, ganyan. O ngayon, ang nagtatanong po dito ay si Representative Dan Fernandez. O, ito po kasi. Kasi yung statement ni Duterte yan, nung 2016 pa. Mr. President, meron po kayong sinabi noong 2016 sa interview nyo po that you have planted evidence during your time as fiscal. Is this true? Ang sagot ni Duterte, that's garbage. So yung sinabi nyo po sa video, hindi po totoo. Sabi ni Duterte, alam ng mga pulis yan, yung planting of evidence, bawal. Nako, mga pulis pa. Niwala naman ako sa mga pulis. Konti lang ang matinong pulis, mga kababayan, Mr. President, na ako, hindi mo alam talaga ang mga pulis mo. Oo. Kasi, Mr. President, yan po yung napanood ko at sinabi nyo po na nagpa-plant po kayo ng evidence and we wanted to find out. Kasi po yung pronouncement nyo was construed by the members of the PMP organization that they can do freely the planting of evidence. Inulit ni Duterte yung sagot. That's illegal. I was teaching them, yung policeman, criminal law. But the problem is, Mr. President, is your pronouncement that you have done that. Fernandez then asked the committee secretary to play the video footage of the interview, which seems to have repressed the memory of the former president. Sabi ko na nga. So, Mr. President, hindi po totoo yung nasa video. Duterte changed his initial response and said, totoo yan, o tingnan nyo. Diba? Bigla nung nakita niya ebidensya, ay iba pala yung sagot ko dati. Sabi ko na sa inyo 79 years old na si Duterte. Hindi na maano ang memorya niyan. Oo. Tanong ulit ni Fernandez, inulit niya. So, nagpa-plant talaga kayo ng ebidensya? Sagot ni Duterte, well, that was a part of the strategy as a mayor and as the leader of law enforcement agency in the city. So therefore,
Inamin niya. Totoo yan. Na nag-iimplanta siya ng ebidensya. Ang tanong, makatarungan ba yun? O di ba siya na nagsabi, bawal yun. Pero ginawa niya. So therefore, meron pa rin siyang accountability. Nag-iimplanta ka ng ebidensya eh. Paano kung totoo, hindi pala totoong guilty yun? Suspect lang, pero pinantahan nyo ng ebidensya. Mas lalo na yung sinabi niya na, I encourage them, sabi niya sa mga pulis, encourage them, the criminals, to fight. Para may dahilan ka na itumba yan at mawala na ang problema natin. Sinabi niya rin doon, kinuwento niya. No? Sinabihan ko ang mga pulis na encourage them. Nung tinatanong siya ni Akop, para mawala ng problema, yung mga menace, hikayatin mo na manlaban. Sige, para wala na tayong problema. Yun po yun. Talagang sa kanya, parang kating-kati o galit na galit pag walang natutumbang kriminal. Yun lang po yan. Diba? Umamin siya. Now, punta ulit tayo dito. Ang dami mga kababayan. Ano pa ang sabi niya? Isasabit niya daw ang sarili niya pag yung drug money ay napatunayang nakalink sa kanya. Ayan po sabi sa politiko. Kahit konti lang na totoo, Roddy Duterte offers to hang self if drug money link proven. Ayan. Sana naman mapatotohanan ni Trillanes para magkatotoo na ito. Ano gagawin pag nagkatotoo ito? Gagawin niya ba yan? Sabi niya dito, Your Honor, if there is an iota of truth, kahit nakatiting lang daw, nakatotohanan, iota lang, iota, maliit. Maski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit, o kayo na lang, to summon the banks pursuant to my waiver kung may totoo lang, maski isa. I will hang myself in front of you. Ito na yung pinag-uusapang waiver. Yung huling-huli nito, napikon na. Gusto ng pokpokin ng mic si Trillanes. Kasi si Trillanes ang naglabas nito. Matagal na tong nilalabas ni Trillanes nung panahon na presidente pa, si Digong. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, si Trillanes ang isa sa tinik sa lalamunan ng mga Duterte. Ito yung the one that got away. I will sign a waiver. All banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakatiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. Ba't ka naman magre-resign, Digong? Private ka na nga. Pwede ang tanong, pakikinggan ka ba ng anak mo? Hindi ka nga pinakinggan, di ba? Sabi mo, hindi nga kayo nag-uusap eh. Tapos, iaas mo pa yung daughter mong pusit na mag-resign sa position? That is my guarantee. I don't believe that. And I will hang myself. The hearing was suspended after it resumed. Duterte retained his willingness to sign a waiver. Talaga na. I will sign the document tomorrow kasi gagawin pa ng abogado. But I said if there's an iota of totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. If I'm lying or if my statements are false stated, if there's an iota of, magbikti ako in the same manner na kung magbikti ako, dapat magsabay rin sa akin si Trillanes. Talagang gusto niyang itegi si Trillanes. Ayan sabi niya, kung meron daw katotohanan, maski nakaunti lang katiting, iota, sabi niya. Pero biglang backtrack yan eh. Nung nililinaw lang ni Adjong, yung katanungan ni Akop sa waiver na yan, biglang sabi niya, teka muna, tanungin ko muna yung asawa ko kasi joint statement yan eh. Yan yung normal na sa ating mga Pilipino, joint account, joint statement. Sorry naman, joint account. Biglang lumabas yung joint account, naalala niya na hindi lang pala sa kanya. Ang sakit sa ulo. Sabi niya, ang yabang niya, I will sign it tomorrow. Biglang maya-maya, hindi. Joint account pala nung mga misis ko. Yan. Matagal pa to mga kababayan. Huwag mo namang idamay si Trillanes. Kung totoo yon, ikaw na lang. Pag hindi totoo, baka si Trillanes, baka siyang maghang ng sarili niya. Di ba mga kababayan?
Nakakatuwa tong hearing talagang palaban po ang dati ninyong presidente. Talagang sabi niya, hindi rin ako magpahinga, sabi niya. Sinususpend na yung hearing kasi pagod na rin, alas 12 na ng umaga ng Huwebes. Sabi niya, hindi. Kung magtumba ka dyan, magtumba din ako dito, sabi niya kay Barbers. Pinapaano na nga siya ng mag-rest dahil nga sa kalagayan niya. Hindi, palaban daw siya. Hanggat umaga tayo dito. Kawawa rin si Manuel, mga kababayan. Pinagsabihan, ikaw, you go home and plant. Sabi lang ni Manuel, Your Honor, hindi po tayo natatakot sa mga threat ng dating Pangulo. Ikaw, sabi niya, talaga mga kababayan, talagang yung nagbabanta talaga, oo. Pikon na pikon ng mga Duterte talaga, oo, manang-mana ang kanyang mga anak sa kanya. Ngayon, punta tayo dun sa anak niya, sa VP Presidenteng Pusit. Sa VP Presidente, sa Vice Presidenteng Pusit. Ayan. Kasi po, nag-budget deliberation po sa Senado. Kung maalala nyo, si Grace po na po ang mahawak diyan sa finance na yan. No? Since wala pong na-receive na any correspondence ang komite ni Grace po, no? Kumbaga, bakit 733 million lang ang nilagay ng lower house? Tignan natin kung sasagot. How many tawag o correspondence from the Senate ang ipinorward sa OBP? Walang sagot. So Grace po decided to retain yung nandoon sa ipinasa ng lower house na GAB, yung General Appropriation Bill. 733 million lang. O ngayon, kahapon, umaten si Pusit sa budget deliberation. Ang nangyari, mga kababayan, in less than 10 minutes, ayan po sa GMA News Online. Senate approves OBP budget for 2025 in less than 10 minutes. 10 minutes lang. Tapos ang budget niya. The Senate on Wednesday approved the 2025 budget of the OBP in less than 10 minutes. This, after no senators raised question on the 733 million budget proposed by the Senate Finance Committee. Walang nag-object sa mga kaalyado ni Pusit. Kasi bakit? Kasalanan ni Pusit ito. How will you defend the OBP, no? Kung hindi sila marunong makipag-cooperate dun sa mga taong humihingi ng parang pruweba. Bakit kinakailangan ito 2.037 billion ang hinihingi ninyo? Wala po. Binastos nila talaga. Kaya siguro, kinausap ni Grace po tong mga senador na ito, nakakampi kay Pusit. Nothing. There's nobody defended the request. So yan. The budget of the OBP was supposed to be immediately approved upon the motion of Senator Bato. But the motion was withdrawn by Senator Bongo manifested appeal to restore the budget for OBP social services. Nag-object pala. No? In his manifestation, Go, an ally of the Dutertes, hit the reduction of the OBP's budget, saying this would affect the services initiated by the office, particularly the assistance during calamities. Paulit-ulit lang yan. Bayaan nyo na ang gawain ng DSWD, ang mandato nila. Diba? Kung ano-anong pinagsasabi ni Go. Ang daming problema na pilit sinasama sa mga unprogrammed funds na hindi naman po nagagamit. Winawalis na po dahil hindi nagamit yung pondo. Kung ano-anong pinagsasabi niya, mga kababayan. Sige. Todo depensa po si Go. Pero planado to, mga kababayan. Kunwari, si Bato na lang ang mag-motion na, sige, aprubahan na lang yung 733. Pero, para pakita na may, kakampi si Duterte, banat si Go. Yan. Wala po nangyari. Ano ang sabi ni Grace po? Inulit niya. We reached out several times to the Office of the Vice President requesting them to submit documents to clarify issues regarding their budget. But they have not submitted as of today. So, we decided to retain the GAB amount pending submission and review of these documents. Wala. Now, inaprubahan yon 733. Pero ang sabi dito, hindi pa pala
po yan, final daw. Oo. Sabi dito ni Grace po, hindi pa naman tapos yan. Sa ngayon, oo, it's retained. Pero sa period of amendment, libre namang tumayo si Senator Bato at Senator Bongo to propose that amendment. Of course, I'm only the chairman. It will also depend on the approval of the body. O, yun naman pala eh. Diba? Po disclosed that up until today, they are still waiting for the OBP submission of the details of the budget items which had been removed under the GAB. One of the reasons why we retain the GAB proposal is because we're still awaiting the documents from the OBP. Wala pa sa ngayon. O ayan, ikaw po, kausapin mo yung amo mo. Magbigay sila ng patunay kung bakit kailangan ibalik sa original yung hinihingi nilang budget na 2.037 billion pesos. Di ba? O, maya naman kayo. O now, sumagot dyan pusit-pusit. Ano ang sabi niya? GMA News. BP Sara, around 200 OBP personnel likely to lose jobs with 2025 budget cuts. O, alam mo naman pala, bakit hindi kayo nagre-reply? Di ba? O, nagpa-press con daw siya mga kababayan. Meron kasi kaming mga OBP personnel na yung charges nila, nakita namin natanggal yung budget source nila natanggal. So meron talagang mga OBP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-ramin din yun. O, ayan. Kasalanan mo eh. Di ba? Mga satellite personnel daw ng OBP. Kasalanan mo. Ilang beses kayong hinihingan ng mga dokumento nung committee ni Senator Grace po. Inignore ninyo eh. Di ba? Wala kang pakialam. Tapos sisisihin mo, ang blame ipapasa mo dun sa mga nagdi-deliberate ng budget mo. Eh wala kang ang dokumentong pinasa, basta ang gawin na lang, bigyan ka na lang ng pera. Hoy, hindi mo pera yan. Hindi nyo nga ma-explain paano mo nilustay ang CIF mo sa dalawang opisina o yung former, yung DepEd at itong OBP. Tapos ngayon, hinihingan ka ng dokumento para i-justify lang yung hinihingi mong pondo for 2025 sa OBP. Ayaw niyong sagutin? O, 200, edi matanggal. Kung matanggal sila, sino ang dapat sisihin dito? Mga kababayan, sino ang dapat sisihin? Di ba siya? Siya ang namumuno sa OBP. Kung talagang gusto niyang protektahan yung trabaho ng mga nasa OBP, sa mga satellite offices niyan, eh dapat nag-reply sila. Idepensa niya maigi. Hindi yung nagmamatigas siya. Masyado siyang prideful. O, kung wala pa rin maibibigay yan na dokumento, o may maibigay na dokumento pero hindi justifiable, kasi repetitive lang eh. So, ibig sabihin, gagamitin nyo yung 1.2 billion pesos para pa sa pangangailangan ng mga OBP personnel sa satellite offices? Akala ko ba pang-ayuda? Di ba? Kaya nga tinanggal ng lower house kasi nakita nila yung 600 million para sa AICS ng DSWD daw. Tapos yung another 600 million plus ay sa naman sa DOH. O nasaan dun yung para sa pangangailangan ng 200 OBP personnel sa mga satellite offices? Di ba? Nasaan? Wala. E di ibigay na lang yung pera dun sa mga departamento na ginaya niya lang yung serbisyo. Tapos maglilintaya ka na maraming matatanggal. Paawa epek yan mga kababayan. Walang dapat sisihin dito kundi ikaw at ikaw lamang. Dahil sa katigasan ng ulo mo, dahil sa prideful ka, at mayabang ka, entitled bratinela ka, mga kababayan. O, di ba tama mali? O kayo po, ano mo sasabi nyo dyan? Ha? Yang mag-ama na yan. Si Digong, yun, nagwalwal siya dun sa Quadcom. Ha? Magbigtik daw siya kung mapatunayan yung link, yung bangko niya sa mga drug money. E patunayan mo yan. Trillanes, no? Pangalan mo din ang nakataya dyan. Pag napatunayan mo yan, o antayin natin, in public daw, magbigti si Duterte. Bakit sinasabi ni Duterte yan, mga kababayan? No? Either, lang yan, dalawa lang sa aking opinion. Siguro, alam niyan, di na siya tatagal sa mundong ito, o di kaya,
for political campaign. Oo. Pogi points para malaman ng mga taga Davao City na may kaya pa ni Digong. Oo. 3 more years. Oo, pwede pa. Oo. Ganon. 79 years old na yan. Ang kangaw na nga, makakalimutin na. Oh. Nung tinatanong siya ni Dan Fernandez, iba yung sinasagot niya. O nung pinakita yung video sa kanya, bigla nang niya alala. Sinagot niya, totoo. Nag-implanta siya ng mga evidence. O tapos yung anak niya, manang-mana sa kanya. Mapagmataas, prideful. O ngayon, naninisi pa. Mawawalan daw ng trabaho yung 200 na mga OBP personnel. O bahala ka dyan. Ikaw ang dapat sisihin dyan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.